Unang Samuel Kapitulo 13. Ang unang tagumpay ni Saul. Si Saul ay may 40 taong gulang nang siya'y magpasimulang maghari, at siya'y nagharing 2 taon sa Israel. At pumili si Saul para sa kanya ng 3,000 lalaki sa Israel, na ang 2,000 ay kasama ni Saul sa Michmas at sa bundok ng Bethel, at ang 1,000 ay kasama ni Jonathan sa Gaba ng Benjamin, at ang labis ng bayan ay sinugo niya bawat isa sa kanyang tolda. At sinaktan ni Jonathan ang pulutong ng mga Filisteo na nasa Geba, at nabalitaan ng mga Filisteo, at hinaypan ni Saul ang pakakak sa buong lupain, na sinasabi, marinig ng mga Hebreo. At narinig nga ng buong Israel nang sabihin na sinaktan ni Saul ang pulutong ng mga Filisteo, at ang Israel naman ay naging kasuklam-suklam sa mga Filisteo, at ang bayan ay nagpipisan na sumunod kay Saul sa Gilgal. Ang mga makasalanang handog ni Saul. At ang mga Filisteo ay nagpupulong upang lumaban sa Israel, 30,000 karo, at 6,000 mga ngabayo, at ang bayan na gaya ng buhangin na nasa baybayin ng dagat sa karamihan, at sila'y umahan at humantong sa Michmas sa dakong silanganan ng Beth-aven. Nang makita ng mga lalaki ng Israel na sila'y nasa kagipitan, sapagkat ang bayan ay napipighati, ang bayan nga ay nagkubli sa mga yungib, at sa mga tinikan, at sa mga bato, at sa mga katibayan, at sa mga hukay. Ang iba nga sa mga Hebreo ay tumawid sa Jordan na patungo sa lupain ng Gad, at ng Galaad, ngunit si Saul ay nasa Gilgal siya, at ang buong bayan ay sumunod sa kanya na nanginginig. At siya'y naghintay ng 7 araw, ayon sa takdang panahon na itinakda ni Samuel, ngunit si Samuel ay hindi naparoon sa Gilgal, at ang bayan ay nangangalat sa kanya. At sinabi ni Saul, dalhin dito sa akin ang handog na susunugan, at ang handog tungkol sa kapayapaan, at kanyang inihandog ang handog na susunugan. At nangyari, na pagkatapos niyang may handog ang handog na susunugan, narito, si Samuel ay dumating, at lumabas si Saul na sinalubong siya upang bumati sa kanya. At sinabi ni Samuel, ano ang iyong ginawa? At sinabi ni Saul, sapagkat aking nakita na ang bayan ay nangangalat sa akin, at hindi ka dumarating sa mga takdang araw, at ang mga Filisteo ay nagpupulong sa Michmas. Kaya aking sinabi, ngayoy lulusungin ako ng mga Filisteo sa Gilgal, at hindi ko pa naipamamanhik ang kagalingan sa Panginoon, ako'y nagpumilit nga at inihandog ko ang handog na susunugan. At sinabi ni Samuel kay Saul, gumawa kang may kamangmangan, hindi mo ginanap ang utos ng Panginoon mong Diyos na iniutos niya sa iyo, sapagkat itinatag sana ng Panginoon ang kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. Ngunit ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian, ang Panginooy humanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso, at inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kanyang bayan, sapagkat hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. At bumangon si Samuel at umahan siya mula sa Gilgal hanggang sa Gaba ng Benjamin, at binilang ni Saul ang bayan na nakaharap sa kanya, na may 600 lalaki. At si Saul, at si Jonathan na kanyang anak, at ang bayan na nakaharap sa kanila, ay tumigil sa Gebo ng Benjamin, ngunit ang mga Filisteo ay humantong sa Michmas. At ang mga Manonamsem ay lumabas na 30 pulutong sa kampamento ng mga Filisteo, ang 1 pulutong ay lumiko sa daan na patungo sa Ofra, na patungo sa lupain ng Sual. At ang 1 pulutong ay lumiko sa daan na patungo sa Beth-horon at ang 1 pulutong ay lumiko sa daan ng hangganan na humaharap na palusong sa libis ng Seboam sa dakong ilang. Wala ngang panday na masumpungan sa buong lupain ng Israel, sapagkat sinasabi ng mga Filisteo, baka ang mga Hebreo ay aygowan nila ng mga tibak o mga sibat. Ngunit nilusong ng lahat ng mga taga-Israel ang mga Filisteo upang ihasa ng bawat lalaki ang kanyang pang-araro, at ang kanyang asarol, at ang kanyang palakol, at ang kanyang piko. Gayon mayroon silang pangkikil sa mga piko at sa mga asarol, at sa mga kalaykay, at sa mga palakol, at upang ipanghasa ng mga panundot. Sa gayo'y nangyari, na sa araw ng pagbabaka, ay wala kahit tibak o sibat mang masumpungan sa kamay ng sinuman sa bayan na kasama ni Saul at ni Jonathan, kundi si Saul at si Jonathan na kanyang anak ang kinasumpungan lamang. At ang pulutong ng mga Filisteo ay lumabas na napatungo sa daanan ng Michmas.